little biatch. Watch my 9mm go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Watch my 9mm go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. It's another day and it's another unboxing coming from Bluetti. So today naka-receive nga tayo ng isa sa pinakabago nilang product, and this is the AC200L. So first of all, yung impression ko sa box pa lang is maganda na. Kasi yung box niya comes handy. Meron na tayong hawakan dito kabilaan. Kasi knowing na this AC200L, medyo mabigat siya. At maganda to kasi pwede mo siyang buhat-buhatin kapag dumating na tong parcel mo. So tignan natin kung maganda ba ang loob or kung ano ang mga included dito. So this time, i-unbox na natin ang ating AC200L. Tara! So bungad pa lang natin sa pag-unbox. Ang una na makukuha natin or ang unang makikita natin ay ang kanyang Bluetti bag. So dito sa Bluetti bag, okay, andito yung kanyang PB for solar. For solar siya. Ito rin yung kailangan natin na adapter ng solar, MC4 connection or MC4 connector. So ikakabit lang natin siya dito. And so this one goes to your solar panels, and the other one goes papunta sa ating AC200L. So ganyan yung setup niya. Set aside muna natin. Ito yung kanyang car charger. So for example, gusto niyo naman siyang i-charge papunta sa kotse at power station. So ganun lang din, kabit niyo to sa kotse niyo. Ito naman sa power station. Okay, wala na siyang laman. And ito yung kanyang AC adapter. Makapal ang wire nito. So 3 pin siya. So kung makikita niyo, meron siyang numbering, no? 1, 2, 3, 4. So dapat yung 1 nasa taas. Pag ganun siya. So mamaya tatry din natin yan. And yung last na makikita natin is ay yung kanyang manual. Mamaya basahin natin yan. So natin to. And lastly, ito na ang ating power station. So, na-unbox na nga natin ang ating AC200L coming from Bluetti. So, dito pa lang sa harap, makikita na natin ang kanyang power. Ang DC output. Meron tayo ditong 12 volts 10 amps, 48 volt 8 amps, mga DC buttons, AC or AC buttons, USB buttons. Meron tayong mga USB-C, that's 100 watts. Meron din tayong USB-A 18 watts. Dalawa yan. At
meron tayong mga AC outlets. So, meron tayong 4 na AC ports. Ito naman, usually ginagamit ito sa mga van. Sa gilid, dito natin makikita yung kanyang PB input. So, ang acceptable voltage is from 12 volts to 145 volts. Ito yung kanyang expansion port, circuit protector, grounding, at AC input. So yan, kung nakikita nyo, meron siyang 3 pins. Meron naman siyang 2 pins for PB input. Yung itsura niya, kitang-kita dito. And the other side, wala naman masyado. Gusto ko yung built nito kasi meron siyang rubber para sa grip, para mas mabilis lang siyang or mas magaan na buhatin dahil hindi sasakit yung kamay mo na dumudulas. So, pinakita ko na sa inyo yung pinaka actual na itsura ng EC200L, pero this time, itetest natin kung gaano nga ba kalakas ang power station na to, kung ano-ano ba ang kaya niyang mga appliances, at kung gaano siya tatagal sa mga appliances na yon. So tara, test na natin yan. So this time, tayo nga ay magkakaroon ng inverter test. So meron tayo ditong iba't ibang appliances katulad ng air fryer, meron din tayo ditong microwave oven, meron din tayo ditong plancha, at meron din tayong high load, which is yung AC200 Max. So kung alam niyo lang or kung matatandaan nyo, ang total watts na kaya nito is 2,400 watts. Meron tayo ditong 1,200, 1,200, and 1,000 watts. At meron din tayo ditong 500 watts. So kapag tinotal natin yan, is lalagpas siya sa capacity or sa power na kaya nitong ibigay, which is 2,400. Kasi ito pa lang, 2,400 na. Ito, 1,000 or 1,000 watts, that's gonna be 3,400. So, yung i-achieve natin dito is yung kanyang over voltage protection. Kasi kailangan, kapag pinagsabay natin itong mga to, dapat mamamatay ito or mamamatay yung AC function niya. Kasi para malaman natin kung safe gamitin ang Bluetti kapag nag-over voltage tayo. So try na natin. So eto mga nakasaksak na yan pero hindi pa sila naka-on. Yan. So on natin yung AC. So, on natin to para mag-charge. So, yung AC200 Max natin is nag-charge na. Yan, meron na siyang 500 watts. Tapos, try naman natin isaksak or i-on muna natin tong air fryer. So yan, meron na tayong 1,600. So 1,600, meron tayong 1,000 watts dito. So 1,000 watts magiging 2,600 yan, dapat lalagpas yan. Dapat magti-trip na yan. So yan, meron na tayong 2,500. So lagpas na siya. Dagdagan pa natin ng microwave. Ayan. So, nag-trip na siya. Nag-alarm na siya. Ibig sabihin, in-stop niya na yung mga devices or yung mga appliances natin sa paggamit ng AC. Nagbiblink na siya. So, good thing kasi gumagana siya. Ibig sabihin, in case na mangyari na mapagsabay-sabay mo, mag-over voltage ka, hindi masisira yung AC200 Max kasi meron siyang protection. So, para ma-reset lang yan, click mo lang tong AC. Yan, wala na. And then, pwede mo na siya ulit gamitin.
pwede mo na siyang buksan ulit. Pero this time, tanggalin na natin yung ibang load. Ayan, tanggalin natin ito. Tanggalin natin ito. Yan. So, meron tayong 1,500 watts. So, on lang natin to. Ayan. Gumana na ulit. So, ganun lang yung gagawin nyo in case na magkaroon ng overvoltage. Hindi nyo kailangan mamroblema kasi nga protektado ang ating AC200 Max kasi aside from over voltage protection, meron din siyang over temperature na kapag nasobran siya sa init, possible na mag-turn off yung AC niya para hindi masunog yung inverter or hindi siya mag-charge kasi sobrang init na siya. So that's the reason why napaka-ganda ng brand na to kasi trusted at saka safe gamitin. Meron kang peace of mind. So, natapos na nga natin i-try yung ating mga high resistive loads. Currently, ang nakasaksak dito ay yung pinakahihintay ng lahat. Ito yung ating aircon. So, naka 16 yung ating settings, high, tapos 16 pa. At currently, ang kinukuha niya is around fluctuating from 500 to 300, 400. At yung estimated time naman na magagamit natin dito is 3 hours para sa kanyang 79%. So kung tinatanong nyo, kaya ba ang aircon? Yes, kayang-kaya. So kung kanina na-try na natin yung aircon at kaya nyong tumagal siguro mga 3 to 4 hours, lalo na kung 100% full charge ang ating AC200L. Pero alam nyo ba na mas tatagal pa yan, lalo na kung meron kang expansion battery. So today, meron tayong expansion battery at ito ang ating B230. So B230, this is also 2,000 watt-hour, 2,048 watt-hour. So combination ng dalawa, that's already 4,000 watt-hour. So technically, kung kanina, kung nakita nyo, 3 to 4 hours magagamit yung aircon, ngayon, kaya na natin yan hanggang 6, 7 to 8 hours by combining these two powerful expansion battery at ang kanyang AC200L. So pagkabit niyan, meron tayo ditong connector cable. Ayan. So currently meron tayong 77, pero inon ko na kasi to kaya nag-42. So dahil yung battery nito is medyo mababa yung percentage, kaya naghati silang dalawa. So makikita nyo as one na yan. Ang icon na makikita nyo, ayan yung battery. Ibig sabihin connected na yung expansion battery niya. So this two is already 42%. Parehas silang magde-drain together. Hindi mauunang magde-drain to, hindi mauunang magde-drain to. Parehas sila mamamatay kung malowbat man. So ayan na nga ang ating B230 plus ating AC200L. So currently, B230 lang kasi yung meron tayo, pero meron pang ibang mga compatible expansion batteries na pwede sa ating AC200L katulad ng B300. Kasi yung B300 na yun, mas mataas ang kanyang capacity. That's, I believe, 3,000 watt-hour. So, ang kaya ng AC200L is dalawa na B300. So, 3,000 plus 3,000 plus 2,000 watt-hour, that's already 8,000 watt-hour. So, kung sa 2,000 watt-hour pa lang, meron ka ng magagamit na aircon na 3 to 4 hours, what more sa 8,000 watt-hour? Kayang-kaya niya nang isupply yung buong gabi or buong magdamag ng aircon needs mo. Plus, rechargeable, all of those with solar. So, makakalibre ka na sa kuryente, plus, meron ka pang backup solar system. So, this time, charging test naman tayo. So, yung Bluetti natin na AC200L is meron siyang tatlong modes ng charging. So, currently meron tayong 11% para sa ating AC200L. Pupunta lang tayo sa settings. Then, pupunta tayo dito sa may charging mode. At makikita nyo meron siyang standard, silent, at turbo. So, try muna natin yung silent. So, naka-silent na yun actually kasi makikita nyo yung logo ng silent. Ito siya. Then, makikita nyo rin yung logo ng silent dito.
Yan, yung parang Z. Yan. So, kailangan natin ikabit muna yung ating AC charging cable. So, ito yung AC charging cable natin. So, as you can see, meron siyang tatlong pin. May label yan na 1, 2, and 3. Yung 1 and 2 dapat nasa top siya. So, ganito siya kinakabit. Yan, once na napasok nyo na, higpitin nyo lang yung thread. Okay. Kukuha lang tayo ng adapter. So, once na nakakabit ng ating adapter at ang ating charging cable, saksak lang natin yan. Ayan. And then, i-on lang natin siya. And once na on nyo na yan, makikita nyo na mag-charge na ang ating AC 200L. Currently, nakakakuha tayo ng 800 watts kapag naka-silent mode. So, since meron tayong 2,048 watt-hour, i-divide nyo na lang yan sa 800 watts. Ganun katagal nyo malalaman kung gaano siya katagal i-full charge. Other than that, meron din naman siya dito ang indicator. So, this is the estimated based dito sa current percentage ng battery nito. At makikita nyo rin dito real time yung kanyang grid power na nakukuha coming from the Meralco. So, pwede natin yan i-try to change. Kunyari, nagmamadali tayo, meron tayong standard. So, sinet natin ang standard. Ngayon, nakakakuha naman tayo ng 1,200 watts. So, it will take siguro mga 1.6 hours. Pero kung gusto nyo talagang mas mabilis, is meron tayong tinatawag na turbo. Ayan, yung turbo naman yan ay kaya niyang magbigay ng 2,200 watts sa ating charging capacity ng AC 200L. So, kung meron tayong 2,048, less than an hour, mapupuno na natin ang ating AC 200L. Pero, kapag nasa 2,000 plus na yung ating mga charging speed or charging power, hindi suggested or hindi advisable na gumamit kayo ng extension. Kasi, maluluto yung mga ganitong extension. Masyado siyang manipis, kailangan nakadirekta siya sa Meralco outlet. So, change lang natin. Yan, silent lang tayo. So, ganun lang siya mag-charge gamit ang ating charger cable. At ganun lang i-charge ang ating AC 200L. Yung AC 200L natin is pwede siyang i-connect sa app and pwede nyo siyang i-control kahit saan kayo. Basta meron kayong Wi-Fi connection or meron kayong internet connection kasi ito is nako-connect siya through Wi-Fi. So makikita nyo yung icon na yan. Yan, ibig sabihin connected siya sa Wi-Fi. At meron din siyang connection sa Bluetooth. So it's either Wi-Fi kapag nasa labas kayo ng bahay, pwede nyo ma-monitor yung iyong Bluetti. Or kapag nasa bahay lang kayo, pwedeng connected either via Wi-Fi or via Bluetooth. But this time, try muna natin i-add yung ating AC 200L. So, once na meron na kayong Bluetti app, and ang itsura ng UI niya, click nyo lang itong add device. And then, choose nyo yung AC200L. Then, okay nyo lang. Then, start. So, once na-add nyo na yung AC200L, pero reality-wise, medyo may added instruction yan, like i-connect nyo sa Wi-Fi, yung password, i-choose nyo. Pero before, nagawa ko na yan, kaya hindi na siya nag-proceed doon. But those are the usual process. So, click nyo lang yung device itself. Yan, makikita nyo na real time na 13%. At makikita nyo rin dito kung gaano kalakas yung harvest nyo ng solar, gaano kalakas yung kuha ng power from the grid,
gaano kalakas yung nilalabas niya coming from the DC, USB at ng AC. Meron din siyang on and off button dito para pwede natin patayin. Tapos, aside from that, for example, tinatamad kayo tumayo or nasa ibang kwarto kayo, ayaw nyo pumunta dito sa mismong unit nyo, pwede nyo naman buksan yung inyong AC through the app as well. So, try natin. Okay lang yan. Yan, magbubukas na yung AC natin. So, pwede rin buksan yung DC or USB. Yan. So, pwede nyo rin siyang patayin. Patayin natin. So, napakaraming control na pwede mong magawa dito using the Bluetti app. Meron pa siyang iba't ibang settings. Ayan. Yung mga settings niya, ayan, meron siyang working mode. May mga UPS function siya. Ayan, meron tayo ditong standard, PB priority, time control, at customize UPS. So, meron din tayo ditong power lifting. Umaabot to ng 3,600 watts na kaya niyang paganahin yung mga heating appliances natin. Ayan. Meron din tayo ditong charging mode. Standard, silent, turbo. Yung turbo yung pinakamabilis. Umabot ng 2,200 watts. Silent about 800 watts. Standard is about 1,200 watts. Meron din tayo ditong eco. Then, screen timeout. Yan, never, para hindi namamatay yung screen ng ating AC200L. Yan, kung paano natin siya i-charge sa ating DC input. At advanced settings. Pwede tayo mamili kung 50 Hz or 60 Hz. So by default, dapat naka 60 Hz tayo kasi lahat ng appliances natin ay 60 Hz. Yung mga motorized required dyan na 60 Hz. And then dito sa max grid current input, 10 amperes lang yan. Huwag nyo nang baguhin yan. Ayan. So, ayan yung ating applications. Very easy to use at napaka-accessible niyan lalo na kung nasa labas kayo ng bahay. So, this time, ito yung dual charging na tinatawag. Wherein, meron tayong charging coming from solar at meron tayong charging coming from AC or ating grid. Sinaksak ko siya dito sa ating AC200 Max para matry lang yung kanyang input or kanyang dual charging. So, 1,000 plus 1,000, around 2,000 watt-hour yung ating nakukuha sa solar at ang ating grid connection. So this time, magka-capacity test tayo para malaman natin kung gaano nga ba ka-efficient yung ating inverter sa ating AC200L. And then para malaman na rin natin kung gaano nga ba kalaki yung usable capacity ng ating AC200L. Kasi meron tayo ditong 2,048 watt-hour. Tignan natin kung gaano kalaki yung makukuha natin out of it. So, worth to buy nga ba si AC200L? To be honest with you,
sa mga test results natin kanina sa inverter test, dun sa capacity test, sa overvoltage protection test, sa solar test, sa mga features niya like Wi-Fi, lalo na yung UPS at iba-iba pa, napakaraming feature nito is sobrang sulit. Yung price niya lang ngayon is currently at 75,000, naka-promotional price lang siya. So I believe it will go higher than that kasi yung 75,000, yung amount yan or yung price niyan, price yan nito nung AC200 Max. Pero meron tayong isang video niyan for comparison. Malalaman nyo kung bakit napaka worth it bumili ng AC200L. Kaya ayun, magkakaroon tayo ng video comparison yan, or meron na tayong video comparison yan. I-upload ko rin yan for siguro today, and then malalaman nyo kung anong big difference nilang dalawa. So ayun yan, yun lang guys, thank you so much for watching and see you sa aking next video.